Standing here in your presence, thinking of the good things you have done. Waiting here patiently, just to hear you
Amen. So, magandang gabi po sa buhay ng bawat isa. Kamusta po ang bawat isa? Amen. So, muli po ay welcome po sa gawain natin ngayong gabi. At special po ang gabing ito. Bagamat every Wednesday tayo po ay nagpe-prayer meeting. Ngayon naman po, dahil Wednesday, meron po tayong special na gawain na gaganapin sa gabing ito. At ito po ay ang paggunita sa pitong huling wika ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. At welcome ko po ang buhay ng bawat isa, ang lahat po ng nakasubaybay sa atin through our StreamYard, maging din po doon sa ating pong mga kapatiran na nakasubaybay po sa ating FB Live. Yan, stay tuned lang po kayo at let's claim that tonight the Lord will speak to each one of us and He will reveal His love, His forgiveness, and His plan for all of us. So as for tonight, I invite everyone po to close our eyes and let us pray for tonight. Hallelujah, O Jesus. Hallelujah, O Jesus. Ama naming makapangyarihan sa lahat ng may gawa ng langit at lupa. Salamat sa mabiyayang gabi na ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat sapagkat ikaw po ay may patuloy na humihipo sa puso at isip ng bawat isa sa amin, na patuloy nagbibigay sa amin, Panginoon, ng pagnanasa at kakayanan, na patuloy na makibahagi sa gawain ito. Lalo't higit, Panginoon, sa gabing ito na isang espesyal, sapagkat ito po yung unang araw na aming pong pagbubulayan ang inyo pong mga wika sa krus ng Kalbaryo. Kaya naman, aming Ama, as we come into your presence this evening, cleanse our heart, check the motives, Panginoon, ng aming mga puso. Gawin niyo po itong karapat-dapat. Hayaan niyo po kami, Panginoon, na maging malinis sa sisidlan upang sa ganun, Panginoon, anumang marinig namin sa gabing ito ay patuloy na magrema sa aming puso at isip, na kami, Panginoon, ay mapapaalalahanan, na kami, Panginoon, ay mapapalakas, na kami, Panginoon, ay mapapatibay sa pananampalatayang meron po kami sa inyo. Tonight is a special night, Panginoon, sapagkat ito inilaan mo sa buhay ng bawat isa sa amin, na kami, Panginoon, sa kabila ng aming karumihan, kami po inyong minaging dapat, at sa kabila ng aming mga pagkukulang, kami po, pinupunan niyo po ito, Panginoon. Hindi mo kami tinitingnan sa aming mga kasalanan, kundi kami tinitingnan mo sa pamamagitan ni Jesucristo, Panginoon, na napako sa krus ng Kalbaryo. Kaya na aming Ama, sa gabing ito, pinagkakatiwala po namin sa inyo ang lahat ng maririnig namin inyong mga salita, ang lahat ng aming gagawin, ang mga taong gagamitin mo bilang tagapanguna sa gabing ito, ang magbabahagi ng inyong mga salita. Lord, continue to anoint us, Panginoon. Let your knowledge and wisdom be upon us, O God, upang malinaw na maunawaan namin, Panginoon, ang mensahe mo na ituturo sa buhay ng bawat isa sa amin. And we rebuke any works of the enemy this evening. Anumang internet interruption, Panginoon, we rebuke it in the name of Jesus. Kahit kami, Panginoon, ay malalayo, continue to unite us in one spirit. Continue to unite us, Panginoon, in one mission, in one vision, O God. And as tonight, O Lord, hindi kami ang mataas, kundi ikaw. Ikaw ang patuloy na maparangalan, ikaw ang patuloy na mapapurihan, at ikaw patuloy lamang masamba sa gabing ito. Sa inyo po namin itinataas ang lahat ng may pag-ibig, paggalang sa dakila at mapagpalang pangalan ng aming Panginoong si Jesucristo. Amen and amen. Hallelujah. Ayan. At bago po natin mapakinggan ang mensahe ng Panginoon sa gabing ito, tayo po muna ay sumandaling umawit sa ating pong Panginoon. Purihin po natin siya, sambahin natin siya sa spirit at katotohanan. Are you hurting, broken within, overwhelmed by the weight of your sin?
Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Leave behind your regrets and mistakes. Come today, there's no reason to wait. Jesus is calling. Bring your sorrows and trade them for joy. From the ashes, a new life is born. Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, what a Savior! Isn't He wonderful? Sing hallelujah! Christ is risen. Bow down before Him, for He is Lord of all. Sing hallelujah! Christ is risen. Oh, what a Savior! Isn't He wonderful? Sing hallelujah! Christ is risen. Bow down before Him, for He is Lord of all. Sing hallelujah! Christ is risen. Oh, come to the altar. The Father. The precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Thank you, Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, na sa inyo lamang ang pinakamataas na papuri o walang hanggang pasasalamat. Sa iyo ang gabing ito, sa mga susunod pang mga gabi. Sa pangalan ng Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. At yan po. So, ready na po ba ang lahat? Yan. Hindi
Hindi ko na po patatagalin at tatawagin ko na po ang ating pong speaker for the first word tonight. Si Pastora Les po. Amen. Magandang gabi po sa bawat isa. At ngayon pong, simula po ngayong araw na ito hanggang sa mga susunod pang araw po, yan, ay tayo po ay magninilay, yan, para po sa huling 7 wika ng ating Panginoong Jesus. Yan. So, isang kagalakan po sa aking puso na muli po ay magamit ng Panginoon sa pagbabahagi ng kanyang mga salita. Yan. At ang pamagat po ng ating pag-aaralan sa gabing ito, yun pong first word, yan po, forgiveness in the midst of pain. So, hindi lang po ito mga huling salita. Yan. Ito ay mga salitang puno po ng kapangyarihan at kahulugan para po sa ating kaligtasan. Hindi po aksidente na ang unang salita ng Panginoon, yan, na matatagpuan po sa Luke 23:34. Hindi po yan isang aksidente ay na tungkol sa kapatawaran. Yan. Dahil po doon po nagsimula yung kwento po ng cross sa grace po ng Diyos para po sa ating mga makasalanan. Yan. So, before po tayo magpatuloy, tayo po'y saglit na pumikit at tayo po'y mananalangin. Hallelujah, Jesus. Salamat po sa gabing ito, sa pagkakataon po na kami po'y makapag-aral ng iyong mga salita. Namin pong alalahanin ng iyong 7 huling wika, O God. Ama, hinihiling po namin ang pagsama po ninyo, O God, sa amin. Magamit mo kami, Panginoon, para sa iyong kalwalhatian at sa iyong kaharian, Panginoon, maging iyong mga salita na mahayag sa gabing ito, O God. Dalangin ko po, Panginoon, na ito ay makatulong upang may advance, Panginoon, ang iyong kingdom, O God. Hindi lang po ito, Panginoon, for us to remember it, O God. Bagkus, O Diyos, dalangin po namin na kung sino man, Panginoon, ang makakanood nito, O God, kung dadaan man ito, Panginoon, sa pag-scroll ng mga tao, O God, dalangin po namin, O Diyos, na magamit ito, Panginoon, para maunawaan nila how you love us, Panginoon. Kaya Lord, salamat po, gamitin niyo po ako mightily. Tago po ninyo ako sa likuran ng inyong krus, O God. Pagpalain po ninyo ang bawat puso na makakarinig, Panginoon, ng inyong mga salita. Salamat po, dakilang Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung ang Paumanhin po. Nakamute po ang inyong mic. ay, pasensya na po. Sorry po. Yan. Okay na po. Okay, nawala. Yan. So, yan. Sige po, ulitin ko na lang po. So, kung bawat isa po sa atin, yung nasa sitwasyon po ni Jesus, yung pinagtaksilan, pinahirapan, unti-unting pinapatay, ano kaya po yung sasabihin natin? Siguro po sasabihin natin, Lord, bakit ako? O kaya ay, sinusumpa ako. Sa susunod kong buhay ay maghihiganti ako. Baka po ganan, ano po. Yan. Sa huling sandali po ng ating buhay, or ng isang tao po, dun po lumalabas yung totoong laman ng ating puso. Ika nga, hindi pwedeng hindi pwedeng scripted. Yan. Ang ating maging paano ba yung reaction? Ano po? Yan.
So, naalala ko nga tuloy yung mga maliliit na clips ng mga teleserye, yung mga sa mga short series na kapag ang bida ay binaril o kaya ay sinaksak, tapos malapit ng malagutan ng hininga, ang isinisigaw ay, isinusumpa ko, maghihiganti ako sa aking next life. Yan. So, si Jesus, habang siya ay ipinapako sa krus, habang siya ay nasasaktan, unti-unting hindi naman po siya biglang namatay. Nung unti-unting pinapatay, ang unang salitang lumabas sa kanya ay yung nasa Luke 23:34, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Yan. Father, forgive them for they do not know what they are doing. Yan. Ang question po sa atin is, yan, sa moment na ito, kung tayo yung nandoon sa sitwasyon ni God, ni Jesus, kaya natin yung sabihin sa nagkasala sa atin. Yan. So, that moment, pinagtatawanan siya, pinapahirapan siya, yan. Pero walang galit kang makikita kundi kapatawaran. So, maaring nagtatanong tayo or maaring pumasok na din sa inyong kaisipan, bakit forgiveness agad? Wala namang humihingi ng tawad. In fact, kaya nga siya naroroon kasi ang mga tao sumisigaw, ipako siya sa krus. Yan. So, sa panahong yon pinaparusahan siya. At sa hindi naman niya kasalanan, but ang tao, ang tingin is, siya ay masama. So, bukod po dun sa question kanina, isa pang mahalaga is, ano yung importansya nito sa atin ngayon? Yan. So, una, God's forgiveness was planned from the beginning. So, hindi po yun bigla ang forgiveness. Yan. From Genesis po, yan ang patunay. Hindi po siya yung, ipinako ako sa krus, naisip ko lang. Yan. Hindi po. From Genesis pa lang po, after magkasala po ng unang tao, it was planned already. Yan. Sabi po sa Genesis 3:15, and I will put my enmity between you and the woman, and between your offspring and hers. He will crush your head, and you will strike his heel. Yan. So, ito po ay first promise of redemption after the fall. Yung Genesis 3:15 po, ang usual pong tawag dito ng mga ngaral or yung mga nag-aaral ng Biblia is proto-evangelium o yung tinatawag pong first gospel. Kaya po merong mga ngaral or may mga nagtuturo po na ang pag tinatanong sila kung alin yung gospel, ang sinasabi po nila is from Genesis. It is the gospel. Yan. So, it is very important po na verse dahil ito po yung unang hint ng plano ng Diyos na tatalunin si Satan. Yan. Or talunin si Satan. So, ito yung first prophecy of Jesus, a promise that evil will not win. Yan. So, preview of the cross and resurrection. Maaari pong tinatanong nyo, saan doon? Paano nakita doon? Or paano nasabing nandun? Wala naman ako nakitang cross. Yan. So, kahit nagkasala ang tao, agad nagplano ang Diyos ng kaligtasan. Yan. So, it's not afterthought. Yan. So, para po maipaliwanag ko ito, yan. So, sabi po dyan, maglalagay ako ng alitan. Yan po ang sabi. I will put enmity. Yan. Ibig sabihin, simula noon, may tuluyan na pong laban between Satan at sa tao. Yan. Hindi sila, kumbaga, mayroong spiritual battle na nangyayari. Hanggang ngayon po, good versus evil. Yan. Alam naman po natin yan. Yung lahi ng serpent, si Satan, at yung mga sumusunod sa kasalanan, at lahi ng babae. Yan, hindi lang po ito tungkol sa maraming tao, yung sa lahi ng babae. Ang tinutukoy po dito na lahi, ang ultimate po na tinutukoy dito ay si Jesus. Yan, na may isang taong darating na tagapagligtas. Nadudurugin niya ang ulo ng serpent. Si Jesus po yon. Yan.
At pagdurog sa ulo ng serpent, ito po yung total victory. Ibig sabihin, through that crucifixion, completely tinalo niya si Satan, napagtagumpayan niya. Yan. So, sabi nga, sasaktan ni Satan ang sakong ni Jesus, yung tinutukoy po doon, and you will strike his heel. Ang tinutukoy po doon ay yung crucifixion because akala ni Satan ay natalo na niya si Jesus dahil naipako si Jesus sa cross. But hindi niya alam na yun ay simula pa lang. Yan. Nasaktan si Jesus through crucifixion pero nabuhay siyang muli. Yan. Kaya talagang nagwagi, nanalo ang Panginoong Jesus. At sabi nga sa kanyang salita na napagtagumpayan na niya lahat. Tinapos na niya ang laban doon pa lang. Yan. So, nagapi na ni Jesus ang dyablo. Yan. Hindi niya alam na ito'y pagsasalba sa sangkatauhan. So, yun po yun. Gayon din po in Isaiah 53:5. Yan. Ang sabi po doon, He was pierced for our transgression. Inyo pong pansinin na ang Isaiah po ay nasa Old Testament. And ito po ay nangyari 1,000 and 1,000 years pa po before ipako si Jesus Christ. Patunay na ito po ay plano na niya. Yan. So, ang point po is, ang forgiveness ay hindi naisip lang nung oras na yon, kundi ito'y planado na ng Diyos mula pa noon. Nung magkasala ang unang tao, plano niya. Di ka po, ang original plan, lagi natin itong naririnig, ang original plan para sa atin ay, buhay na ganap at kasiyasiya. But it happens po na ang unang tao ay nagkasala, but stick pa rin si Jesus, stick pa rin ang Panginoon doon sa original plan na bigyan tayo ng magandang buhay. Yan. So, ikalawa po, forgiveness is offered before we even ask. Tayo pong mga tao, ang pamantayan natin, hindi tayo magpapatawad kung hindi naman hihingi ng tawad. Ako po, ganyan ako. Matagal na panahon akong ganyan. Hindi ka na ba nagsosorry? Bakit kita papatawarin? Yan. Ang sabi doon, Father, forgive them. Hindi pa sila humihingi ng tawad. Hindi pa sila nagsisisi, pero pinatawad na sila ni Jesus. Sabi po ng Romans 5:8, while we are still sinners, Christ died for us. Nauna po yung grace before the response. Maaring maging question po natin or yung mga nakakanood po sa atin sa stream na ito. Yan. Kasi ang baka po akala nila kailangan humingi natin ng tawad muna. Yan. Or kailangan work muna bago ibigay sa atin yung habag. Hindi po, nauna po yung habag. At katulad po nung ating point number 2, una siyang ini-offer bago tayo kahit hindi pa tayo humihingi ng tawad. Yan. Kailangan po natin na maunawaan, sabi po dito, kung ang tanong natin is, kailangan ba na talaga nating humingi ng tawad para maligtas? No po. We are saved by grace through faith but not our works. Hindi po dahil sa ating mga gawa. Yan. Hindi natin ito pinaghirapan. Hindi natin pinaghirapan ang salvation na ito. Yan. Kaya nga po, ang sabi ng Romans 10:9-10, believe and confess. Yan. So, hindi naligtas dahil sa paghingi natin ng tawad. But, yung grace ng Diyos ay nandyan, ibinigay. Yan. Naligtas tayo dahil sa pananampalataya kay Jesus. In fact, yun po ang katabi ni Jesus na magnanakaw because he believed. Hindi naman po siya humingi ng tawad eh. Narinig niyo po bang humingi ng tawad? Because he believed na si Jesus Christ ay ang Mesyas, na ang Kristo, ang tagapagligtas. Anong sabi ng Panginoon? Ngayon din, ay isasama kita sa aking kaharian. Diba? So, yun po. So, repentance is not work to earn salvation. Yan po. It is a response po. Response po natin yon sa grace. Yan. Response natin sa grasya. Yan.
hindi po dahil tayo humingi ng tawad at kung ating pupuntahan yung pangyayari na yon, walang nahingi ng tawad, but forgiveness is offered. Yan. Inialok. Yan. So, mamaya po, may mga example po ako sa paglaon natin. Mas lalo nating mauunawaan kung ano ito. Lalo na po sa ating mga tagapanood or sa mga makakapanood po ng live stream na ito. Yan. So, ang katotohanang repentance is not a work to earn salvation. Yan. It is a response to grace. Yan. So, ang ikatlo po, yung they do not know. Yan. Ito po, they do not know the heart of Jesus. Yan. They do not know what they are doing. Yan. So, hindi ibig sabihin po na wala na silang kasalanan. Ang ibig sabihin nito ay hindi nila po lubos na naiintindihan ang bigat ng katotohanan na ginawa nila. Yung mga antag ito sumisigaw na ipako siya sa krus. Yan. Anong ibig sabihin nito? Yan. Hindi nila alam kung sino talaga si Jesus. Marami sa kanila ang akala nila si Jesus ay isang ordinaryong tao lang or isang rebelde. Pero hindi nila nare-realize na siya ang anak ng Diyos. Siya yung tagapagligtas. Sa 1 Corinthians 2:8 binanggit po yan, none of the rulers of this age understood it. For if they had, they would not have crucified the glory of glory. Ito din po yung ipinaliwanag ni Peter sa Acts 3:17. Yan pong nakikita niyo sa ating monitor. Sabi po ng verse 17, now fellow Israelites, I know what you acted in ignorance. Yan, yung salita pong ignorance, as did your leaders. Yan. Ano pong konteksto nito? So, that time po sa Acts chapter 3, nagpagaling po ng isang lalaking pilay, si Peter at si John. Sa templo po ito. Yan, natatagpuan po natin yan sa Acts chapter 3, 1-10. Dahil po dito, nagkaroon ng bulong-bulungan ang mga tao, nagkaroon ng pagtitipon, nagtaka sila kung paano nangyari yun. Dahil po yung pilay na yun ay lagi nilang nakikita doon sa tarangkahan ng templo. So, ibig sabihin, alam ng mga tao na siya ay may kapansanan. At doon po, ipinaliwanag ni Peter na hindi nila sariling kapangyarihan yun, kundi galing yun kay Jesus, yung himala. Yan. Doon po, diretsang sinabi ni Peter na tinanggihan niyo si Jesus. Pinili niyo si Barnabas, yung akin pong in-example kanina, na isang kriminal kaysa kay Jesus. Sinabi ni Peter na ginawa ito ng mga tao dahil sa ignorance. Yan. Kaya naman po sa verse 19 ay sinabihan niya ang mga tao na mag-repent and turn to God so that your sin may be wiped out. Yan. So, makikita po natin na spiritually blind sila. Hindi lang po ito lack of information, kundi bulag ang puso at isip nila. Nakikita po nila padaan-daan dun si Jesus, but they don't know who really is. Kung sino si Jesus. Kahit pa nakikita na nila na nagpapagaling, parang pinagbintangan pa nila na blasphemy yung kanyang ginagawa. Yan. Kahit pakita nila na nagpapakita na ng himala ang Panginoong Jesus. Yan. So, ginagawa nila ang mali pero hindi nila nakikita po yung effect, yung buong epekto nito. Yan. Hindi nila alam yung bigat ng kasalanan nila. Alam nila na may ginagawa silang mali, pero di nila lubos na nauunawaan na yung kanilang gustong ipapatay ay ang Mesias. Yan. So, yung heart po ni Jesus, hindi nila lubusang naunawaan. Hindi nila naunawaan yung nakita kung ano yung nais ng Diyos. Yan. So, minsan tayo din po yun. Ano po, minsan nagkakasala tayo, pero hindi natin fully nakikita kung gaano ito kasakit sa Panginoon. Yan. So, yung heart ni Jesus, yung love, yung grace niya sa atin, that ready to forgive. Yan. Yung plan niya, yung magandang plan niya for humankind. Yan. So, makikita po natin, there's ignorance, there's brokenness, there's sin, but there's still an offer of forgiveness. Yun po yung heart ng Panginoon. Gusto niyang patawarin. Hino-offer niya ang pagpatawad sa lahat.
Yan. So even if may mga kasalanan, brokenness, and ignorance, nag-offer pa din siya ng forgiveness. Yan. And He is ready to forgive. Yan. So, lagi pong available. Sabi nga, ultimate itong kabayaran. Yan. Sakop nito po yung past, future, and yung kasalukuyan nating kasalanan. Kaya hindi po nawawala yung salvation. Yan. So, ang next po, forgiveness is costly. Yan. Tandaan po natin, without the shedding of blood, there is no forgiveness. Yan. Yan po yung sabi sa Hebrews 9:22. And by His wounds we are healed. Sabi ng Isaiah 53:5. Hindi po cheap. Hindi cheap yung forgiveness, yung ating naranasan. Yan. Na pagpapatawad. Binayaran po ito ng dugo ni Jesus Christ. Hindi lang po ito isang simpleng, okay, pinatpatawad na kita, you are forgiven. Yan, okay lang. Yan. Tandaan po nating ipinako siya, nagkaroon ng marka sa kanyang mga palad. Yan. Hindi tayo tinubos lang sa pilak at ginto, kundi mahalagang dugo ni Kristo. Yan. Napapag-aralan po natin yan sa ating devotion sa Old Testament. Paano sila humingi ng tawad? They need to mag-alay ng dugo ng hayop. So, tandaan po natin na may presyo ang kapatawaran. Yan. At napakamahal. Isipin niyo po yon, anak ng Diyos, ng mga Diyos ng mga Diyos at hari ng mga hari. Si Jesus po ang nagbayad nun. Yan. Tandaan po natin na substitution siya sa atin, na dapat po tayo ang makakatanggap nun. Kaya nga sabi po, the wages of sin is death. But hindi po niya hinayaan. Siya yung nag-substitute. Si Barnabas po, isa siyang kriminal, mamamatay tao siya. Pero kapalit niya, pinalaya si Barnabas. Hindi niyo po, naisip niyo po ba yon na tayo si Barnabas? Tayo yung makasalanan na pinalaya at ipinalit po sa atin ay si Jesus. Tayo yun dapat. Yan. So, 2 Corinthians 5:21 says, God made Him who had no sin to be sin for us. Tinuring siyang makasalanan para lang po tayo ay maging malinis. Yun pong forgiveness ay hindi partial. Kumpleto po. Sabi nga po ng Hebrews 10:14, for by one sacrifice He has made perfect forever those who are being made holy. Hindi half forgiven, hindi trial version, kundi po once forgiven, fully forgiven. Patunay dyan po ay yung, kanina ko example, yung katabing magnanakaw. Nung siya ay nanampalataya na si Kristo ay ang tagapagligtas, and on that moment, siya ay naka-receive ng pagpapatawad sa Panginoon. Ito po'y habag or grace. Kahit hindi natin deserve. Sabi nga, while we are still sinner, Christ died for us. Walang kondisyon. In fact, while we are shouting na ipako siya sa krus, nandun na yung pagpapatawad, inialok niya na. At ang pinaka-the best po doon, personal po ito. Para sa iyo mismo, para kay Pastora Jen, para kay kila Tito Japet, kay Tita Karen, para kay Sister Fe, para kay Maika, para sa lahat. Ang forgiveness ni Jesus ay hindi lang po paglimot sa kasalanan. Ito po ay pagbabayad, pagpapalit, at pagbibigay po ng bagong buhay sa atin. Yun. So, Jesus didn't ignore our sin. He actually paid for it. Our forgiveness was free, but it cost Jesus everything. Yan. Sin isn't cheap po.
He paid for it. Yan po ang ating tatandaan. Kaya naman, anong dapat nating response sa offer na forgiveness? Alam po natin na ang forgiveness ay costly. Yan. Forgiveness must be received. Yan. Sabi po ng John 1:12, to all who receive Him, He gave the right to become children of God. Yan. Hindi po, ang hirap naman po nung binigyan ka, hindi naman tinanggap. Para po yung nagbigay ng regalo. Yan. 'Di ba? Kunyari po may ibinigay ako, kunyari tinawagan ko po si Pastora. Oh, Pastora, nandiyan ka sa Pilipinas, nandito ako sa Dubai. Maibibigay ako sa iyong 1,000,000 na dirhams. Magkano yun sa Pinas? Pero lumipad ka muna dito papuntang Dubai at matatanggap mo yon. Imagine po ninyo, kung si Pastora po ay hindi maniniwala sa akin, hindi siya sasakay ng eroplano at gagastos para puntahan ako at i-claim yung 1,000,000 dirhams. 1,000,000 dirhams bang sinabi ko, Pastora? Same thing po sa forgiveness na iniaalok ni Jesus. Kung hindi mo tatanggapin, eh paano mapapasayo? Kung hindi ka maniniwala, nagagets ka po natin, forgiveness is a gift. Si Jesus yung giver, tayo ay receiver. Ini-offer sa lahat. But we need to receive it by faith. Ang hirap kaya nun, paano ako maniniwala sa'yo? Ay, nandiyan ka sa Dubai, gagastos pa ako ng ano. Pero 1,000,000 yun eh. Nagigets po natin yun? It's a free gift. Kaso lang po, tatanggapin mo ba? Sa mga nanonood po at makaka-scroll po nito, maybe this is the time po. Kung I pray na hipuin ng Lord ang puso ninyo. At sa forgiveness po na iniaalok ng Panginoon, I hope na inyo pong tanggapin. Yan. It's free for all po. Yan. So, to all who receive Him, He gave the right to become children of God. Hindi ito automatic na mapapasayo. Kailangan mong tanggapin. Wala namang niriregaluhan na ayaw-ayaw. Tanggap agad. Yan. So, dahil po doon, yan. Dahil sa tinanggap natin, yung forgiveness na yun, forgiveness change us. Binago tayo dahil ng forgiveness na yon. Kung tunay po nating naintindihan yung forgiveness ng Diyos, yan. Ang sabi ng Colossians 3:13, forgive as the Lord forgave you. Si Jesus po, in pain siya. Tayo po, kapag in pain tayo, naaalala natin yung masasakit na ginawa sa atin, ang hirap mag-forgive. And even if you forgive a person, every time na mananariwa sa iyo yung ginawa, nagagalit ka na naman. Every time na may makaulit sa iyo, naiinis ka na naman. Dito po papasok yung we need the grace of God. Dahil po, totoong tayo po ay walang kakayanan. At every time na maaalala natin yung pain na dulot ng tao, dulot ng kapwa natin, lagi po tayong magagalit. I remember yung pong sa libro po ni I forget the name, si ano nga pangalan nito, yung nasa naging ano siya naging antag dito, naging pumutok yung pangalan niya dahil sa sex video, si Maricar. Yan. Every time na maririnig na niya yung pangalan ng mga nakasakit sa kanya, kahit siya ay nakapagsabi na pinapatawad na kita, pumupunta siya sa isang sulok, umiiyak siya sa Panginoon. Lord, help me. Tulungan mo ako sa nararamdaman kong ito. Galit na naman ako. Gusto ko na naman silang patayin ng paulit-ulit sa isip ko. Ano pong binibigyan po na patunay nun? That forgiveness ay ano po, desisyon. Choice po ang pagpapatawad. That because dahil po ang ating utak, yan po ay lagi ng dinudumihan ng kaaway, ipapaalala na naman sa iyo kung ano yung ginawa sa iyo ng iyong kapwa, ipapaalala na naman sa iyo
na sinaktan ka niyan. Kaya every time na maririnig mo ang pangalan, ayun ka na naman, galit ka na naman. But you know po, paalala din po ito sa atin na we need God sa ganitong mga pagkakataon. Tandaan po natin, the one forgiven forgives. If you will hear po, yung pong patotoo ni Sister Joy na anak po ni Pastor Tanchi, she was raped. Pero maa-amaze ka sa paanong paraan siya nagpatawad. Every time na magte-testimony siya, umiiyak siya, pati tatay niya. And yet po tayo, sinalitaan tayo ng masama, and yet pag naririnig natin yung pangalan, but hindi ko po kayo masisisi, because yan po talaga, witness natin yung mga tao dahil tayo makasalanan. If Jesus did not die on the cross, wala po tayo, nothing. Dito po papasok yung dependence natin sa Kanya. Kasi every time na maisasaksak ang kaaway sa utak natin, babalik na naman tayo. But actually, it's all lies. Kasi lahat po'y kasinungalingan. Kung inyo pong maalala yung pong parable ng unforgiving servant, siya po ay may nagawa dun sa hari. Nagkautang siya, pero siya'y pinatawad. Malaking utang. Tapos ngayon, nung siya'y mapatawad, nakasalubong niya ngayon yung parang tauhan lang din, nakagaya niya, may utang sa kanyang maliit. Pero galit na galit siya, hindi niya pinatawad. Nalaman ng hari. Ano nangyari? Nagalit ang hari sa kanya kasi pinatawad siya. So, ano pong itinuturo sa atin ito? Na for us po na mga pinatawad, doon ko po nakita na possible siya. Sa testimony na yon ni Sister Joy, na every time na siya magte-testimony, every time na siya mag-i-speak about dun sa nangyari sa kanya, lagi siyang lumuluha. Pero na-encounter niya ang Panginoon dun sa situation niya, na ang sinabi sa kanya ng Lord, ipinaremind sa kanya ng Lord na pinatawad niya kita. Hindi mo naman pwedeng sukatin na mas malaki ang kasalanan niya. Mas malaki ang kasalanan ni Sister Pe sa akin, o kaya mas malaki ang kasalanan sa akin ni Pastora. Lahat tayo pantay-pantay when it comes sa kasalanan dahil meron tayong manang kasalanan. Lahat tayo ay hindi makaabot sa standard ng Panginoon. But sabi nga, we receive forgiveness. Dapat may changes sa atin. Alam kong mahirap, ako rin po, kasi katulad ng ginawa ni Sister Maricar, ganun din ako pag naaalala ko. Ginagawa ko yung ginagawa niya na Lord, talagang baguhin mo ako. Ako na lang ang baguhin mo, Lord. Yung nararamdaman ko kasi kasama ng pakiramdam pag galit ka. And this is a good reminder for us na tayo pinatawad ng Panginoon. So we must forgive also sa ating mga kapatid na nagkakasala sa atin. Especially po tayo, honestly, tayo po'y magkakakiskisan ng ugali. Sa pamilya po, diga, sa mag-asawa na lang po, for example, lagi kayong magkasama, pero lagi din kayo nagbabangayan. Laging may conflict. Pero at the end, pipiliin ninyo na magpatawaran. Pipiliin nyo na piliin ang isa't isa. Yan. Laging may mga time po na hindi talaga magkakasundo. Kasi yun po ang nature ng tao. Kasi hindi naman po ako, kunyari, porque sinabi ko na pinatawad na ako ng Panginoon, I am saved na, ako'y perfect na kaya ko ng sarili ko. Hindi po. God's grace. Talagang may time na ako po ay katulad nung ginawa kay Jesus, binitray siya.
There are times po na may mabibitray ko. Kunyari, si Sister Pe, si Pastora, mabibitray ko si Maika, mabibitray ko ang asawa ko. Because we are far from perfect. But forgiveness change us. Binabago tayo araw-araw. So, ano po yung nire-remind sa atin ng message ngayon? Ng first word, na nauna ang Diyos. God goes first. Hindi ka hinintay na maging maayos muna. He didn't wait for you to get fixed before ka niya mamahalin. Number 2, there is hope even when sinful. Walang sa grace ng Diyos. There's no beyond for God's grace. Forgiveness is a decision, not a feeling. Huwag tayong magbatay sa feeling natin kasi ang ating emotion, ang ating heart, deceitful. Choice yan, decision. And we are called to forgive even when it's hard, even if it's hurting us. Just like Jesus. In the midst of pain, nag-alok siya ng magpapatawad sa atin. Sino tayo para hindi magpapatawad? Ano po? Kahit mahirap. So, yun po yung tanong sa atin, kakayanin ba natin? Kaya natin sa tulong ng Panginoon. Kakayanin natin sa grasya ng Panginoon. Ito po yung pagkakataon na dapat talaga at kailangan na po natin yung salita ng Panginoon. Kasi yung salita ng Panginoon yung magre-remind sa atin every day to forgive others, to love one another. Kaya salamat sa devotion. Salamat sa ating ginagawang pagbabasa ng salita ng Panginoon. Because when you started na basahin ang salita ng Panginoon, every day nire-remind tayo ng Panginoon ng kanyang pagmamahal. At gaya ng sinabi ko kanina, even in Genesis, the love of Christ is there. The love of Jesus is there. The forgiveness of Jesus is there. Ang tanong po, tinanggap nyo na ba ang forgiveness niya? Or, may kailangan ka pa bang patawarin ngayon? Kayo lang pa makakasagot niyan at maging sa mga tagapanood po natin. I hope and pray po na matagpuan po ninyo, makadaupang palad po ninyo ang Panginoong Jesus. At tanggapin po ninyo yung ini-offer niyang forgiveness sa inyo. So, in conclusion po, habang si Jesus ay ipinapako dun sa krus, while Jesus was being nailed to the cross, He chose to forgive us. Even sa pagkakataon po na He's in pain. Tayo po mga tao, when we are in pain, hindi po tayo kailanman yan makakaramdam ng pagpapatawad. But Jesus did. And by His grace, kaya din po natin yan. So, tayo po ay saglit na pumikit at tayo po ay mananalangin. Lord Jesus, thank you po Panginoon sa iyong kabutihan sa amin. Thank you po for your forgiveness, O God. Lord, hindi kami karapat-dapat, pero dahil sa iyong habag at iyong grasya sa amin, Panginoon, kami, Panginoon, ay minarapat mo. Salamat, Panginoon, na natagpuan mo po kami, Panginoon. Maraming pong salamat sa unang salita mo, Panginoon, sa unang salita ng 7 huling wika, Panginoon, that we are reminded, Panginoon, na your forgiveness should change us, Panginoon. Dapat kami rin, Panginoon, makapagbigay kami ng pagpapatawad
sa kapwa po namin, O God. And Lord, I pray po, Panginoon, sa bawat tao na nakakanood nito. Lord God, I pray na ma-encounter po nila kayo, O God, and ang offer po ninyo, Panginoon, na forgiveness, O God, ay dalangin ko po, Panginoon, na tanggapin po nila, O God, sa kanilang mga puso, sa kanilang mga buhay, O God. Salamat po, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, na marami ang maligtas, O God, at gamitin mo ang pagkakataong ito, Panginoon, ang Holy Week observance, Panginoon, ng lahat ng sangkakristyanuhan, Panginoon, na makapag-ministry, Panginoon, sa mga tao. Salamat po, O Diyos, sa pagkakataon. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po, mga kapatid. Amen. Marami pong salamat, Pastora Les, sa mapagpalang mensahe ng Panginoon sa gabing ito. At ito po ay pasimula pa lamang po dahil bukas meron po tayong 2 wika na muli ay maririnig sa same time na sa same channel din pong ito, at inaanyayahan ko po na patuloy po tayong umantabay sa gawain po ng ating pong Holy Week observance, online man ito or even po sumali po kayo dito po sa ating platform. Ayan, so let's continue to be blessed and be reminded how God really loves us, that even in the cross, tayo pa rin po ang kanyang inaalala. Ayan. So, marami pong salamat. At bagamat po ngayon po ay Wednesday, we're going to take the opportunity din po na isama po at pagsama-samahang ipanalangin yung mga prayer items natin for tonight before we close this fellowship. So, meron po tayong mga prayer focus. Anong gagawin po natin ay I will mention names kung sino-sino po ang mananalangin. So, sa ating pong first prayer focus po, I invite Sir Carl. Yan. Para po ipanalangin ang ating pong church, ang Adeli po. So, sige nga po, sir. Pa-open na lang po ng mic. Saglit lang po, magsiswitch lang po. Sige po. Sa church, nandiyan ang prayer. Sige po. Okay. Nakalagay po naman yung mga items, sir. So, pasama po sa prayer. Ayan. So, sige nga po, sir. Inaanyayahan ko po kayong pangunahan tayo sa pananalangin para po sa atin pong iglesia. Okay. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, God. Hallelujah, Lord Jesus. Thank you, Lord God, for your goodness for us, Lord God. Salamat sa iyong mga habag sa lahat ng aming ginagawa, Lord God. Sa gabing ito, Lord God, tinataas po namin ang prayer for the church, Lord Jesus, Lord God. Ito po magbibigay ng plano ng maayos, Lord God, sa bawat activity po ng church, Lord God. Magpapatupad nito, Ama. Kami lang po ang gagawa, Ama. Tulungan mo kami, Ama, na magawa namin ito. At sa lahat po ng mga kapatiran, Lord God, we are united, Lord God, by His Spirit, Lord God. Mananaig po yung love, mercy po, bawat isa, Lord God, at magiging magpatawaran, Lord God, bawat isa, Lord God. O po magiging sintro po sa bawat isa, Lord God. May compassion kami, Lord God, sa bawat isa, Lord God, na magkinig sa iyong mga salita at makinig sa aming mga leaders, Lord God. At mapatuloy, Lord God, na magiging lahat po ng mga pangangailangan ng church, Lord God. Ikaw po magpro-provide, Lord God, sa man, Lord God, sa kalakilakihan man, Lord God. Ikaw po mag-provide, Lord God. At ikaw po maging foundation, Lord God, sa lahat na aming gagawin, Lord God. We pray all pastors, Lord God, sa church na tanong mamahala, Lord God, na magiging ikaw ang foundation, Lord God. At ang lahat ng ministry po, Lord God, ang bawat isa, Lord God, we will ipagtitiwala po namin sa iyo, Ama. Hindi kami karapat-dapat, Ama, pero kami, Lord God, na nilagay dito sa ministry na to, Lord God, is isang privilege, Lord God. Ito pong big, Lord God, it's a big
promotion opportunity, Lord God, sa aming buhay, Lord God, na magpagsilbihan na isang hari, na hari na hari ng hari. Ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos na totoo. Salamat, Lord God. Lord God, sa lahat po ng mga pastors, leaders, Lord God, bawat officers, Lord God, mga leaders man, Lord God, mga sa church na to, Lord God, sa buong Christians, Lord God, ikaw po magbigay ng pusong guide, Lord God, sa bawat sa Lord God. Salamat sa iyong habag, biyaya, Lord God, at yung gift na binigay mo sa amin, Ama. Salamat, Ama. We trust in you, Lord Jesus. Ikaw lang po ang tinataas sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Marami pong salamat, Sir Carl. At for the second prayer points naman po natin, ini-invite ko po si Tita Kay. Yan. Tita Kay, andyan pa po ba kayo? Tita Kay? Yan. Salamat. Sige po. Yan. Sige po, para po sa ating second prayer points, ang ating pong ipapanalangin ay ang ating pong mga kapatiran. Ayan. So, pangungunahan po tayo ni Tita Kay. Ayan. Tita Kay, pa-lead po sa prayer ang buhay po ng ating mga kapatiran. Yes po. Sorry, nasa washroom siya eh. Sige po, Tita Japet, kayo na po muna ang Okay po. Ayan. Pasama po sa prayer, pa-lead po sa prayer sa mga brethren po natin. Sige nga po. Okay. Let's pray po sa ating pagsamang panalangin. Hallelujah. Thank you, O Lord. Hallelujah. Maraming salamat, O Lord, sa gabing ito na iyong kaloob sa bawat isa sa amin. Salamat sa bawat isang kapatiran na nakidalo, O Lord, sa gawain ito. Ngayong gabi, Lord, we pray na inilalapit namin sa iyo na ang mga kapatiran na dumadaan sa anumang pagsubok, O Lord God, ay ipuin mo, O Lord, ang kanilang mga puso. Iparamdam mo sa kanila, O Lord, ang iyong pagmamahal. Let them feel your love, O Lord God, na hindi sila nag-iisa, O Lord. Pinapanalangin namin, O Lord, na ang kapayapaan ng kanilang puso at isip ay maranasan nila. Yung kapayapaan na nagmumula sa O Lord, na hindi namin makikita o makakuha sa anong bagay sa mundo, O Lord God, kundi sa iyo lamang, O Lord God. And we pray, O Lord, ang patuloy na mag-desire ang aming mga puso na ikaw ay aming kailangan, O Lord God. Na dahil ito, Lord, ang patuloy na susupply sa amin, ang patuloy na magbibigay sa amin ng matibay na pananalig sa iyo, Lord God. Isik pa namin, Lord, ang iyong presence, more on you, Lord, and less of us. We pray, O Lord God, to alisin mo, Lord, kung ano man ang nakabalakid sa aming mga isip, sa aming mga puso, na humaharang kung makita namin, Lord, ang iyong kadakilaan, ang iyong katapatan, ang iyong kabutihan sa bawat isa, O Lord God. Linisin mo, Lord, ang aming mga mata. Alisin mo man ang mga anong gawa ng kaaway na ginagamit niya upang malihis kami, O Lord God, na pananalig sa iyo. And we pray, O Lord, na kami ay maging handa, especially spiritually ready, Lord, na anumang oras, anumang pangyayari sa aming buhay, Lord, ay kami ay naka-ready, O Lord God, na may kapayapaan kami, Lord, na anuman ang aming hinaharap, na kasama ka namin, na kami ay panatag, O Lord, ang aming mga puso, O Lord God. Lahat ng ito, Lord, ay aming nilalapit sa iyo, sa iyong matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Marami pong salamat. At ini-invite ko naman po si Sister Fe for the third prayer focus po natin tonight. Ayan, ang ating pong mga pamilya. Ang bawat family po, mga Pilipinas man po ito, o saan mang sulong, lahat po ng mga family, ay ilapit po natin sa ating pong pamilya. Dear Heavenly Father, we thank you so much, O God,
patuloy po kami na lumalapit sa iyo. Papakumbaba. Tinataas namin, O God, ang aming bawat pamilya, maging dito man sa Dubai or sa Pilipinas. God, patuloy na ikaw ang siyang mag-abot sa aming mga pamilya, Panginoon. Give them good health, O Lord, and protect them always, O God. Lord, I pray na patuloy, O God, gamitin mo ang bawat isa sa amin na maging faithful palagi sa iyo, aming pananampalataya sa iyo, O God. Huwag mo po hayaan, Panginoon, na sa iyong pagbalik ay may maiiwan sa amin, Lord. Gamitin mo kung meron mang mga pamilya na hindi pa naabot ng iyong mga salita, O God. Gamitin mo ang bawat isa sa amin, O God, na maging instrument, O Lord, upang maabot ang aming bawat pamilya. Bawat isa sa amin, O God, to share your gospel sa aming mga relative and sa aming maging sa aming pamilya, dahil ito ang nais mo sa bawat isa sa amin, O God, na sa evangelism, Panginoon, na maging mauna ang aming bawat pamilya, O God, na madala sa iyong paanan. Maraming salamat, O God, and I pray na maging strong, Panginoon, and even sa marriages, bawat mag-asawa, Panginoon, I pray na maging ikaw ang sentro ng bawat pamilya. And I pray, O God, na maging strong and protected ang anak mo, Panginoon. And I also pray, O God, na patuloy kami aming mga kasama ang aming mga pamilya na maging obedient sa iyo, that we will honor you in our home, O God, na ikaw ang lagi ang maitaas sa bawat tahanan, O Diyos, na ikaw ang maging head palagi, O God, sa bawat tahanan. And I also pray, O God, that every family of each member sa bawat church namin, Panginoon, lalo sa Adaili, and even sa aming mother churches, O God, na ikaw, Panginoon, ay mag-grow kami, God, spiritually, and maging strong ang foundation namin sa bawat pamilya, O God, na ikaw ang siyang tanging sandigan lamang, O God. Maraming salamat, O Lord, and I also pray, O God, for the blessing and covering mercy be upon every family na meron kami, Panginoon. Maraming salamat, O God. Ito ang aming dalangin, ang samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Marami pong salamat, Sister Fe. At for our fourth prayer items po, para po sa world, invite po Pastorales to open to lead us in prayer. Amen. Hallelujah, Jesus. Tayo po'y patuloy na lumapit sa ating Diyos. Nakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po ay naniniklod sa iyo, Panginoon, para po sa buong mundo. Hallelujah. Lalo tigit, Panginoon, sa mga pagkakataong ito po, Panginoon, na patuloy po yung conflicts at ang gera, Panginoon, na nangyayari, O God, sa iba't ibang lugar, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na kayo po ang kumilos, Panginoon, ang iyong divine intervention, Panginoon, sa bawat mga leaders, Panginoon, ng mga bansa, Panginoon. Dalangin ko, O Diyos, na kayo po, Panginoon, ay mahabag sa amin, O Diyos. Habagan niyo po ang bawat bansa, Panginoon, Lord. Just like what you did, Panginoon, doon sa Old Testament, Panginoon, kaya mong patigasin ang puso ng mga hari. Kaya mo rin, Panginoon, palambutin ito, O God. Lord, nakikita po ninyo ang sitwasyon, bagamat ito'y nasusulat sa iyong mga salita, Panginoon, na mangyayari ito, O God. But Lord, kami pa rin, Panginoon, ay maniniklod sa iyong harapan, O God. Dahil alam po namin, Panginoon, na wala kaming kakayanan, Panginoon, kung wala kayo, O Diyos. Dalangin po namin, Panginoon, na matigil na po, Panginoon, ang paglalabanan, Panginoon, sapagkat napakarami na po, Panginoon, na apektado, O God. Hindi man, Panginoon, vocal ang ibang mga tao, Panginoon, but Lord, dama na po sa iba't ibang mga bansa kung gaano, Panginoon, ang epekto ng gerang ito, O God.
Hallelujah, Jesus. Dalangin ko po, Panginoon, na kayo po'y patuloy na kumilos, even Panginoon sa mga tao na nakakaranas ng violence, O God, Lord Jesus. Hallelujah. Save them, Panginoon. Hallelujah. Dalangin ko po, Panginoon, na um, ah, kailanganin po kayo, Panginoon, ng mga tao. Tawagin po nila kayo, Panginoon. Magamit itong sitwasyon na ito upang maraming kumilala sa iyo. Hallelujah, Jesus. Dalangin ko po, Panginoon, yung mga nakakaranas ng suffering, ng takot, Panginoon. Lord Jesus, ng pagpapahirap, Panginoon, oppression, O God. Hallelujah, Jesus, Lord God. Hallelujah, kung paano kami nakaranas, Panginoon, ng inyong pagliligtas. Abutin po ninyo, Panginoon, ang inyong makapangyarihang kamay, ang bawat mga nilalang mo, O God, na nakakaranas, Panginoon, ng paghirap, O God. Hallelujah, Jesus, Lord God. Kayo po, Panginoon, ang patuloy na kumilos, O God, and even Father God, kayo po ang humipo sa puso ng bawat tao, Panginoon. Lord Jesus, sila'y tumawag sa iyo, humingi ng tawad sa iyo, Panginoon. Hallelujah, Jesus, kilalanin ka nila bilang tagapagligtas, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Dalangin ko din po, Panginoon, maging sa bawat mga bansa, Panginoon, na sa kabila ng ganitong mga pangyayari, Panginoon, ay mas iniisip pa rin po, Panginoon, ang kanilang mga sarili, O God. Yung corruption, Panginoon, yung pagpapahirap sa tao, Lord. Dalangin ko po, Panginoon, na hipuin po ninyo, Panginoon, ang kanilang mga puso, O God. Hallelujah, Jesus. At Lord God, while we are waiting, Father God, sa pagkilos na ito, Panginoon, ng mga leaders, O God, dalangin ko na magbukas kayo ng marami pang opportunities, Panginoon, para sa amin, O God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, kung paano, Panginoon, nag-open ka ng maraming opportunities and maraming doors, Panginoon, noong panahon ng pandemya, Panginoon. Nothing is impossible with you, O God. Hallelujah, Jesus, Lord. Alam ko po, Panginoon, na meron kang kaparaanan kung paano mo, Panginoon, binagyan ng daan, Panginoon, ang mga Israelites, O God, doon sa Red Sea, Lord. Ganon din ang gagawin mo para sa amin, Panginoon. Lord, I pray maging sa mga nawala ng trabaho dulot ng war na ito, Panginoon, that Lord, you will provide for them, Panginoon. Hallelujah. Sa mga nakakaranas, Panginoon, ng gutom, Panginoon, Lord, kayo po mag-provide para sa kanila, Panginoon, kung paano mo pinapakain ng mga ibon, O God. Hallelujah, Jesus. Kayo rin po maghatag sa kanila, Panginoon, sa hapag nila, Panginoon, ng kanila mga kakainin, Panginoon. Patuloy pa po ninyo, Panginoon, na bigyan ng katatagan, ng resilience, Panginoon, ng mga bawat tao, Panginoon. Lord God, mahanap nila, Panginoon, ang kanila, Panginoon, pag-asa sa iyo, O God, na sila, Panginoon, ay tatawag sa iyo. Hallelujah, na sila, Panginoon, ay hihingi ng saklolo sa iyong pangalan, Panginoon. Lord God, alam ko pong hindi kayo bingi, Panginoon, at hindi po kayo, Panginoon, natutulog, O God. Kaya, on behalf, Panginoon, ng kanila ng mga tao, Panginoon, saan man sa mundo, O God, Lord Jesus, kami po'y nananawagan sa iyo, Panginoon. Hallelujah, ng iyong pagsaklolo, O God, sa amin, Panginoon. Salamat po, O Diyos, at kami, Panginoon, ay mananatili, Panginoon, magtitiwala sa iyo, O God, na ikaw lang ang may kakayanan, Panginoon. Ipinagtitiwala namin sa iyo ang lahat-lahat, Panginoon, buong puso, Panginoon. Alam po namin na mahal mo kami, at hindi mo kami, Panginoon, iiwanan. Lord, we thank you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. At second to the last prayer item naman po natin ay prayer for the Philippines. So I request Mamila to lead us in prayer po para sa item na ito. Tayo ay manatili sa presensya ng Panginoon. Maraming salamat po, Diyos, na sa gabi ito na kami, Panginoon, ay muli nagsama-sama upang kami, Panginoon, ay maidulog namin ang aming lahat ng aming mga pananalangin, O Lord. Lord, maraming salamat sa kalakasan at sa mga pagpapala na iyong binigay sa amin, O Lord. Itsalat, Panginoon, maraming salamat sa mayong salita na muli namin narinig, ang iyong mga salita na ginaganap namin ngayon, Panginoon, ang itong last words mo, Panginoon. Maraming salamat muli dahil
na pagbulay-bulayan namin, Panginoon, ang iyong mga salita, O Lord. Lord, sa gabing ito, Panginoon, aking tinataas ang kalagayan ng Pilipinas, Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon, ang nakakita, Panginoon, kung ano man ang pangangailangan ng mga tao, Panginoon, sa bansa ng Pilipinas, Lord. Lord, nakikita mo ang kahirapan, ang pagkakulangan, Panginoon, ng kakulangan, Panginoon, sa kanilang pangangailangan, O Lord. Lord, nakikita mo, Panginoon, ang ang kanilang kailangan, Panginoon, ay isang leader na hindi lamang ang kanilang lakas, ang kanilang pinaghihirap, Panginoon, kundi ang kailangan namin, Panginoon, ay isang leader na marunong, Panginoon, na tumanggap sa iyo, Lord. At ang kapangyarihan ng Panginoon ay magaganap, Panginoon, sa pamagitan, Panginoon, ng mga anak mo nga, Panginoon, na nakilala sa iyo, Lord. Lord, naway, Panginoon, na mahipo mo ang mga bawat tao, Panginoon, ng kanilang mga puso na makarinig, Panginoon, ng iyong mga salita, at ikay, Panginoon, ang kanilang maikataas, Panginoon, hindi lamang, Panginoon, sa kakayanan nila, Panginoon, kundi sa pamagitan, Panginoon, ng iyong kapangyarihan, naway ang bansang Pilipinas, Panginoon, ay maging maayos, Panginoon. At higit sa lahat, Panginoon, ang mga tao, Panginoon, ang kanilang mga pangailangan, Panginoon, na nagmumula sa iyo, Panginoon, na ito'y mabibigyan, Panginoon, ng kapayapaan ang bawat isa, O Lord. Lord, sa oras na ito, Panginoon, nakikita mong sitwasyon ng Pilipinas, O Lord. Nilalapit ko, Panginoon, na naway hindi pa huli na ito'y kanilang matanggap na at makilala ka, Panginoon, dahil sapagkat ikaw lamang, Panginoon, ang may kakayanan na magbibigay ng lahat ng pangailangan sa mga tao, Panginoon, na higit na nangailangan sa iyong mga tulong, O Lord. Lord, naway ito yung mga kapatiran namin sa Pilipinas at patuloy na maabot, Panginoon, ng iyong mga salita, O Lord. Lord, maraming salamat, Panginoon, naway ito ay kanilang maririnig na sa online, Panginoon, ito ay kanilang mabulay-bulayan, Panginoon, ay yung salita, Panginoon. At ito'y, Panginoon, na ako'y nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong kadakilaan at tagumpayan, Panginoon, ang pagharipong, Panginoon, sa puso ng bawat isa, Panginoon. Ito'y tinataas ko, Panginoon, sa dakilang pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. At ngayon naman po ay samahan niyo po akong manalangin para po sa ating pong Sunday service. Ilapit po natin sa Panginoon ang ating tuwing linggong gawain na kumilos ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. Hallelujah, O Jesus. Hallelujah, O Jesus. Ama naming makapangyarihan sa lahat, kami po, Panginoon, ay patuloy na nagpapakumbaba sa inyong dakilang pangalan at patuloy po namin itinataas ang aming pong Sunday service. Lord, bagamat ito po ay araw ng kapahingahan, naway patuloy na, Panginoon, na maranasan ng bawat isa na dumadalo, Panginoon, ng inyong gawain ang tunay na kapahingahang nagmumula sa inyo. Naway patuloy na sa pagpunta namin, Panginoon, sa inyong gawain, sa pagpunta namin sa pananambahan, Panginoon, patuloy namin maranasan ang inyong pong proteksyon. Patuloy na iingatan mo po ang bawat isa as we travel papunta, Panginoon, sa aming pong worship place. Patuloy namin panalangin, Panginoon, na ang inyong pong Santong Espiritu ang siyang kumilos sa aming pong kalagitnaan. Patuloy namin maranasan na inyong kalapitan. Patuloy na maranasan namin, Panginoon, ang kapahingahang nagmumula sa inyo. At patuloy namin, Panginoon, na maibigay anuman ang mga panalangin ng aming puso, Panginoon. Continue, Panginoon, to help us, Panginoon, to know your words, Panginoon, habang sa aming pagpupuri at pagsamba, naroon, Panginoon, ang aming puso, na ang bawat isa, Panginoon, ay magkakaisa sa isang dakilang pagpupuri at pagsamba, pagluwalhati sa inyong dakilang pangalan. Maraming pong salamat, Panginoon, maging sa lugar na dinadausan po ng gawain, Panginoon. Salamat sapagkat ikaw po ang provide ng lugar na ito, ang ampatan. Patuloy namin panalangin, Panginoon, ay patuloy mong lilinisin ang lugar na yon habang kami, Panginoon, ay wala.
patuloy na inyong Santong Espiritu ang siyang kikilos, na hindi lamang po sa amin matatapos, Panginoon, ang pagkilos ng iyong Santong Espiritu, maging sa mga tao pang gagamit doon sa amin pong worship place, O God. Mararanasan nila, Panginoon, ang inyong kalapitan. Mararanasan po, Panginoon, ang pagbabago ng buhay. Mararanasan po nila, Panginoon, ang inyong kagalingan. Patuloy na maghari ka, Panginoon, sa lugar na iyon, at patuloy na kami iingatan po sa lugar na iyon, Panginoon. Ganon din po, Panginoon, patuloy din namin itinataas ang bawat mga salitang nahahasik, sa bawat awitin na aming inaawit, sa bawat testimonies na aming sinasambit sa pulpito, Panginoon, na naway ito'y magmula sa inyo, na hindi kami ang makita, Panginoon, kundi ikaw at ang inyong kadakilaan sa buhay ng bawat isa sa amin. Nang sa maranasan namin, Panginoon, ang patuloy na pagtuturo mo, Panginoon, ang mga salitang mahahasik, Panginoon, ay makakapagpatatag ng pananampalataya namin, makakapag-transform ng buhay namin, makakapagpalalim sa pagkakilala namin sa inyo. And we also pray, Panginoon, ang mga taong patuloy na dinadala mo sa inyong lugar, bahay, panambahan. Salamat sa mga kaluluwang dinadala niyo po, Panginoon. Salamat sa aming mga nagiging bisita. Salamat sa mga salamat sa aming pong mga nag-i-invite, O Lord. Salamat po, Panginoon, sa mga kaluluwa na siyang hinipo mo ang puso upang makasama namin magpuri at sumamba sa inyo. Nanawa po, Panginoon, na maging ang aming mga bago po naming nakakasama sa gawain. Maranasan po nila, Panginoon, ang inyong kalapitan. Maranasan po nila, Panginoon, ang pagkilos ng inyong Santong Espiritu sa kanilang mga buhay. Maranasan po, Panginoon, nila ang init ng pagmamahal na meron kayo sa kanilang mga buhay. Ganon din po sa aming mga mananampalatayang na matagal na sa gawain, O God. Kami po ay magkaroon kami ng welcoming spirit. Kami, Panginoon, ay magkaroon, Panginoon, ng passion sa bawat mga kaluluwa na dinadala mo, Panginoon, sa inyong iglesia, na kami, Panginoon, ay makikibahagi upang sila, Panginoon, ay patuloy na mailapit sa inyong dakilang pangalan. Maraming pong salamat, Panginoon. Salamat sapagkat alam po namin na kayo po ay kikilos at patuloy na gagamitin mo ang araw ng pananambahan, Panginoon, upang patuloy na ma-reveal ang plano mo sa buhay ng bawat isa. Bawat ministries na nagagamit, Panginoon, bawat gifts and talents, Panginoon, ay pinagkakalob mo para, Panginoon, magkaroon ng katagumpayan ng gawain niyo every Sunday, Lord. Ito po'y aming ipinagpapasalamat at patuloy na itinataas sa inyo na may patuloy mong pagbungahin, patuloy nawa, Panginoon, na palaguin, patuloy nawa, Panginoon, maging kalugod-lugod sa inyong dakilang harapan. Maraming pong salamat, aming Ama, at sa inyo po namin itinataas ang lahat sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon na tagapagligtas. Amen and amen. And I invite po Sister Fe to close us in prayer for tonight. Let us pray for the closing prayer. Hallelujah, Lord. Hallelujah. We thank you, Lord. Panginoon, maraming salamat sa gabing ito, sa mga salita mo na aming naririnig. Nawa ito, O Diyos, ay mananatili sa aming mga puso. Ikaw ang magsilyo nito, O God, na walang anumang gawa ng kaaway na makanakaw nito, O Diyos. Lord, I pray na, and thank you, O God, for the forgiveness of our sins, Lord God. Thank you for the most precious blood that was shed on the cross. Sa ganon, hugasan ang aming mga kasalanan. Maraming salamat, O Jesus, sa ginawa mo para sa amin. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong kadakilaan sa aming mga buhay. Maging, O God, sa mga nanonood sa online, Lord God, nawa ito ay Diyos ay magririma sa bawat puso ng aming mga kapatiran na nanonood, O God. Maraming salamat, O Diyos, na patuloy itong maghipo sa aming mga puso. Patuloy ito, O Diyos, na mag-work out sa aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoon, that we will respond to your calling, O God, sa bawat buhay namin, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito. I pray, O God, for the love and peace be upon our hearts and in our minds, na sa aming pagpapahinga, O God,
ay kami iyong samahan and protect us, O God, and cover us with your most precious blood, O Lord. Anong mang gawa ng kaaway, wala itong lugar sa aming mga buhay. And continue. And maraming salamat, O God, for the healing, O God, na kung sino mang may mga may sakit, O God. I pray and I declare for the complete healing, O Lord, sa aming mga kapatiran. Maraming salamat, O Diyos, maging sa aming pagtulog. Cover us, O God, and samahan mo kami, Panginoon. And I pray, O God, na ikaw ang mag-restore ng aming mga kalakasan, nang sa ganun sa aming paggising sa araw ng bukas, panibagong lakas, panibagong buhay, pag-asa na nagmumula lamang sa iyo. Cover this place with your glory, O God. Cover Dubai with your glory, Lord, and protect your children, O God, with your wings, Lord. Maraming salamat, O God, and we thank you for everything that you have done sa aming mga buhay. All this we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Marami pong salamat sa buhay ng bawat isa. Salamat po sa mga nakasubaybay sa amin online. Salamat din po sa nag-join sa amin through this platform. Kita-kits po tayo for the second night tomorrow. And magandang gabi po sa buhay ng bawat isa. God bless po. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Salamat po. Thank you po. And I'm laying them down for the joy of the Lord. Yan lang sila sa pastor. Bye. I am pressed but not crushed, persecuted, not abandoned, struck down but not destroyed. I am blessed beyond the curse, for His promise will endure, that His joy is gonna be mine.